Ang tindi nito mga kamatsas. 2 games na yumanig talaga sa round number 12 pag-aralan natin. Unahin natin sa laban nila Prag and Alexis Sarana. Nag D4, Knight F6, C4, E6, Knight C3, D5, Queen's Gambit, Exchange Variation. Nagbabalik ito, nagte-trending ngayon tong ganitong Queen's Gambit Bishop E6, ayan ang medyo kakaiba dito. Usually Bishop E7 yan E3, normal lang, Knight BD7, develop, Bishop E2, at nawala po kagad sa talaan ng aklat. Bilis Bishop D3 kasi yan Knight GE2, F3, pero dito Bishop E2. Bishop D6, tingnan natin, baka naman matranspose lang, no? Kasi maaga pa. Nag-Bishop D3, ayun. Dito transpose na po, no? Pumasok uli sa bookline. Pero isang tempo ang ginastos dito. Kakaiba mga diskarte ni Prag, no? H6, ayan ang novelty. Totoo na to. Dahil ang old line dito, ayon sa record, ay Queen C7. Okay, mga kamatsas. Bago na ito. Bishop H4, maintain lang ang pressure pin. G5, sinundan ni Sarana. Bishop G3, bahagyang parang nasira yung king side niya dyan Queen E7, ayan, para nako, magka-castling queen side. Knight F3, G4, umatake muna. Knight H4, Knight to B6. Nakikiramdam siguro magka-castling lang ang black kapag nag-castling na ang puti. Yan ang mga diskarte yan, nakikiramdam Nag-castling king side, pero sa queen side pa rin. Ayan, kasi dito alanganin na talaga Pag ginaya niya, tingnan nyo naman yung shield. Pagka ganyan, delikado na yan. Nag-A4. Okay, diyan ka nag-castling si Prag, kung mapapansin nyo, no? Parang laro niya kay Caruana. Nung nag-castling queen side, inatake niya kagad doon yung king Dito, ganun din, diyan ka sa queen side Etong sa'yo, atake A4. At nag-king B8, A5, Knight C4, at nag-Knight A4. Ayan, may paparating na Knight C5, at nag-Knight D6. Takbo agad. Pero teka muna mga kamatsas, bilang pagliliwanag din. Paano kung capturein yung pawn sa A5? Libre pa rin yan. Sabi nga nila, lamang chan pa rin yan. Eto gagawing plano, Rook A2. Ganun lang. Kunat lang. Tapos magbabattery, magbo-boost ng puwersa ng pressure sa A-file. Ayun. Malalim yung Rook A2 pero Knight D6 ginawa ni Sarana, Knight C5 at nag-A6. Ayan, tamang duda rin dito si Sarana. Baka mamaya matula ka ng ganyan, mamaya. So nag-A6 na, at the same time ma-fix yung paparating din na B4, B5 na nai-imagine na pampasabog sa queen side. At nag-Rook FC1, forma-forma muna. At nag-Bishop C8, nag-Queen B3, threatening Bishop takes or Knight takes. At nag-Knight B5. Binarahan ang B-file pero hindi nagustuhan ng computer. Ang gusto ng computer ay simpleng umiwas na lang. Pero kakaiba ang naging solusyon o treatment dito ni Sarana pag Knight B5. Lumabas po ang hindi inaasahang brilliant move ni Prag dito. Malapas silang hataw, malalim. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po sa lahat ng inyong mga effort at congrats sa nakakita ng Knight takes A6. What a Prag! Matindi si Pragi Sabay gumanon lang. Parang wala pang kasunod positional sacrifice. May pressure sa Knight, kakapturin yan Rook D7. Paghahanda, pag kinapture-capture, may pangsalubong harang. Knight F5. Pasok ang isang Knight. Queen D8. Kinapture na, capture, and nag-A6 para masecure na pag nakuha yung pawn sa B5, walang harang-harang Rook B7 at may A6 na, nag-Rook A7. Capture, pwede na bang capturein yan? Queen takes. King A8, parang ang sarap mag-Rook B6, sabay matihin doon Pero nag-Knight D6 muna. Ayan, okay. So threatening, Rook takes. Iniwas mga kamatsas at dito po sa huling bitaw nakakaiba. Queen B7, boom! Brilliancy mga kamatsas, grabe, yanig. Resign po si Sarana dito dahil pag kinapture yan, capture, may Rook A8 na malupites. Congrats kay Prag. Game number 2 tayo ngayon.
Sa laban naman nila second Di Magnus na si Jordan Van Forest and the world champion Gukesh, ang ginawa po ay nag D4, D5, C4, E6, Knight C3. Talagang mabenta, Queen's Gambit talaga. Oh, puro ganito ngayon ang trending lumalabas Knight E2, Queen's Gambit na naman. Kakaiba nga lang itong binitawan kasi usually Knight F3, G4, Bishop D3, pero Knight GE2, Knight D7, Rook C1, okay, Rook C1, okay, pressure kagad sa C-file, Knight F6, Knight G3, atake sa Bishop, Bishop G6, H4, ayun, medyo kukulungin kagad at kailangan gumawa ng paraan. At nag-Bishop E2, okay, pila-pila muna, hindi makapag-castling, babagsak ang pawn sa H5. Ba't kaya nag-H5 Usually H6 lang yun Nag-Queen B6, tiniret ang pawn sa B2 at nag-Queen D2, dinipensahan lang. Nag-Knight G4. Okay, novelty mga kamatsas ni World Champ. Pero hindi nagustuhan ng computer engine. Dapat daw ay yung computer, ang linya niya ay simpleng castling lang. Okay, simpleng castling lang ang line. Novelty pa rin. Kasi ang old lines, may tumira ng King F8, may tumira ng Knight F8, may tumira ng A5. Ayun, yung castling, novelty ng computer dyan. Pero balik tayo sa novelty ni Gukesh. Knight G4, nag-Bishop G5, tinapatan. Exchange, umiwas si Van Forest. At bakit kaya, halimbawa kung mag-F6, ano meron? Babalik lang. Okay, kumbaga parang yung diskarte po na yan ay pampaweekend ng light square sa king side. Okay, malalalim kasi sila talagang mga positional understanding nila Kaya para mapanatiling solido ang king side, wag mag-create ng butas, umiwas lang po si Gukesh. Bishop F4 talagang sinalubong. Balik ulit. Another bad move by world champ. Dapat daw naman ang tama dito ay capture na at mag-knight to H6 para maiwasan naman ang paparating na F5 at magmamaneuver yung knight going to F5. Ayan, medyo may mga bitin-bitin lang ako nakikita dyan pero capture, tapos may knight F5. Okay, may threat dun sa knight and tago sa H4 pawn. Tapos may threat din sa pawn D4. Okay? So balik po tayo mga kamatsas sa ginawang Bishop E7 at nag-Bishop G5. Tabla? Ayaw ni Gukesh. Kasi po medyo kailangan niya pang magpapanalo kasi hindi pa dikit pa 0.5 lang ang lead niya sa lahat F3 inatake ang knight na paatras and nag-castling. Bad move by Van Forest. Dapat daw po is E4. Okay, control the center, may E5 na. Oo nga, maganda. Pero kinaslingan muna, Knight H7. Ayan, bahagyang naabala tuloy, di maka E4, may pressure pa. At kinapture, ayun. Paano yun? Laglag ang H4. Nag-F4, another bad move, yun lang. Dapat daw po is King F2. Para pag kinapture ito, halimbawa, may Rook H1. So, ganyan na lang ang timpla na gusto ng computer. Pero, nag-F4, idea is to play F5, Queen takes H4, bitin pa ang Knight, Queen E1 depensa muna, and nag-F5, good move by Gukesh. Para hindi talaga makatulak at makontrol din yung paparating na E4, nandyan pa naman yung king ni Gukesh sa gitna. Nag-Knight takes H5, ayun, pag kinapture queenless at napabalik. Okay, pero okay lang yan. Nabawi man dito ni Van Forest yung pawn, pero sa H5 yan. Bukas ngayon yan, may power ngayon ng rook sa H8, parang nakatulong pa So Queen E7, may threat sa pawn E3 at nag-Bishop F3, at kinapture na, King F8, ilag, Knight D1, ayun, good move by Van Forest. At Knight B6, yung maneuver na gano'n, o kaya gaganon, dalhin yung knight sa E4, Yan, and Bishop G6, good move to threat the F5 pawn at nag-Queen E6. Depensa na, may atake pa. At nag-Queen B4 checking, G8, kinapture na. Okay, tama naman, O Rook F3. Yan, para makagalaw na yung knight at may depensa na yung pawn sa E3. Kasi ito pong knight, napaka-importante rin ng pag-ikot niyan at mapuntahan ang importanteng E5 square para maitarak yung knight doon. Lakas nun. Rook E8, Knight F2, Knight C4, threat ang pawn sa E3, Knight D3. Hindi na pinansin kasi pag kinapture po,
Ay, may rook e1 lang. Simple lang pala mapipin. Rook h4. Okay. Gaganon, no? Yun, ang delikading dyan. Knight e5, pasok pa rin. And nag-b5, pinagtibay ni Gukesh. Ang knight and the queen c5, tineret ang pawn sa c6. Queen h6, check. Nako. Nakatakot. May mga kalikalikot. Obligadong tumakbo na. Isa must na yan, mga kamatyas. Rook e6. Dinoble din ang depensa. At dito po, mga kamatyas, napabilib ang computer sa tirang sacrifice na yan. Sacrifice the rook! Sabi ni Gatam. Kinapture! Okay, and the queen takes a7. So may mga check-check likot-likot doon. Queen f6. Okay, kaya nga pala kinuha ni Magnus ito as a second si Van Forest nung kalaban niya si Nepo. Kasi aggressive, mahilig umatake, mag-sacrifice. Kaya yan na nagustuhan ni Magnus dyan eh. Kinuha silang dalawa ni Dubov, di ba? So, rook g3, rook h1. Okay, knight d7. Bagamat lamang ng quality up dito, pero hirap pa rin ang position ni Gukesh. Knight e5, good move. And the rook e7. Okay, kasi kung babalik, ayaw talaga ni Gukesh ng tabla-tabla. Eh. Ang galing, mataas ang fighting spirit. Queen a6, ayun, tiniret ang pawn sa c6. At nabigyan po ng bad move. Dapat daw ang accurate dito is queen a3. Yan ang accurate move. Yun nga lang, nandiyan ka na tapos biglang aatras, no? Yun ang masakit sa chess minsan eh. So, balik tayo Queen A6 at dito po mga kamatsas, bumawi ng brilliancy si Gukesh. Sige, papasel ko sa inyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook takes knight. Brilliant move. Palakpakan dito ang mga fans ni Gukesh. Alam mo yung yung reaction ni Gukesh kapag may nakikitang winning move, yung gumaganon. Yung gumaganon-ganon ng ulo, ginawa niya dito nung nanonood ako ng live kagabi. Pinapanood ko, napaganon siya oh. Yung commentator nakikita rook takes e5 na yung sinasabi. Nakita, sabay f4 oh. Yun ang lalim nun. Hindi po kasi pwedeng ipang-capture yung d-pawn kasi papasok yung queen eh. Hindi pwede. Kaya F ang pang-capture sa rook. May F4. Pamunit, pambukas ng king at nag-rook H3. Ayun, para makasigurado naman si Van Forest. Gusto ninyang hulihin ng turret makabawas-bawas ng komplikasyong nakapasok na pyesa. Kumapture and nag-king E2. Kasi po pag kumapture yan dyan, sunod-sunod. May check-check. Nako, gulo-gulo yan. So nag-king E2 at nag-rook B1. Yun lang. Sa pagkalaki ng lamang dito ni Gukesh, hindi niya nasustina. Ang tamang tira ay capturein lang. Capture and queen takes D4. Grabe, napakalapit na sa winning moment. Queen takes D4. Tapos, siguro dito siya nape-pressure sa queen C8 check. Na tipong baka natatanaw niya, parang may perpetual. Pero magki-king F7 lang, queen F5 check, king E7, queen G5 check, king E8. Kailangan lang tama yung galawan. Tapos, magpalagay na, chumek dito, king D8, may tamang tatago yung king paano ngayon yung paparating na ganun? 'Di ba? At isa pa po ditong concern ko, no, nung nakita ko to sa live, pag gumanito, ano nga ba nakita ko dito? May nakita ko dito yung tipong, ayun, check dito, na kapag nag-king F6, yung parang magkakaroon ng timing na ma-queen to queen tapos king takes to, baka yun ang concern dito making in pawn pagka nagkaroon ng exchange ng queen, pero wala naman palang exchange ng queen. Wala Grabe, sayang yun Pero nag-rook B1, isang tira lang, tingnan nyo diferensya ng chess Boom, queen takes C6, equalize. Equalize kaagad. Rook takes B2, king F3, grabe, galing sumayaw Check, alam ang sayaw. Kasi kung kakapturein yun, di marirelay lang ng mga check-check, matchas yan. Rook F2, check. Wala na. Dapat dito, queen F7, kaso may check din po doon, equal pa rin So, nag-try dito si Gukesh, may iba-iba, rook F7, pero may rook takes E3. Ayun. Pero ang tamang tira is queen G6 pa daw. Losing pa si Gukesh ang malaon. Losing pa nga. Tapos continuation, queen E8, queen H7, king F8, then king takes E3. Losing pa nga. Kasi, tingnan nyo naman, di ba, may center pawns,
Grabe. Defensive ngayon ang position ni Gukes. Sayang din kay Van Forest. Tinapture ng Rook. And ayun, na-timingan. Napakaganda ng Queen A8. Saving move ni Gukes. D5. Queen takes A2. Check doon. So ganito na lang po nangyari. Ayun. At natabla. Okay. Ito po ang standing nila after round number 12.